Magandang araw muli sa ating lahat at ngayong gabing ito ay nais kong mag-share sa atin ng ilang paalala sa ating pong mga kaibigang Kristiyano, higit sa lahat sa ating pong church sa ODBC Novaliches. Ito po'y para sa atin, para po sa ating prayer meeting. Ngayon po pag-usapan po natin ang babala ng pamahalaan tungkol sa pagkalat ng fake news. Mga kapatid, sana po ay maging maingat po tayo sa ating pong mga pinopost na mga informations. Ito po ay binabalaan po tayo ng ating pong gobyerno, ng ating pong Philippine National Police, ng ating pong mga DOH, no? Na maging maingat po tayo sa pag-share ng mga information dahil ang iba diyan ay mga fake news. No, ang iba diyan ay wala talagang basehan, makagawa lang ng mga informations para makagulo, magbigay ng takot, magbigay ng pagkalito sa ating pong bansa, sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga kapwa Kristiyano na dumedepende po sa social media ngayon. Ngayon po, imbis na fake news ang ating pong i-share bilang mga Kristiyano, why not we share the faith news? F-A-I-T-H, faith. No? The faith news. Yung news tungkol sa pananampalatayang Kristiyano. Ito po dapat ang ating pong dapat sinishare, pinopost, pinapublish, no? Pino-forward, kinaka-copy-paste para po malaman ng bansa natin, ng ating mga kababayan, ang good news. Yan, ang good news. Hindi pa, pag nanonood tayo ng TV, inaabangan natin yung breaking news. Tanan, ganyan sila. Tapos pa-flash yung big news. The big news, breaking news, flash report, news patrol, kung ano man po yung pinapakita sa TV. Tapos biglang yung headline, yung current events ang papakita nila. Breaking news, sabi lang ganyan, may ganito, may ganyan. No? Sa isang Kristiyano po, sa buhay Kristiyano po, sa pananampalatayang Kristiyano po, may tinatawag naman po tayong the good news. Amen? At yan po yung tinatawag natin, the gospel of Jesus Christ. The gospel. Ano po ba yung gospel na to? Ang gospel po ay yung tinatawag nating the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. No? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, babasahin ko po. At kung may mga Bible po kayo dyan, ay sundan nyo lamang po. No? 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scripture, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scripture. Hindi ba? Ito yung good news na dapat nating ipamalita, ibahagi, na mayroong ginawa ang Diyos para sa ating mga sangkatauhan. Mayroong ginawa ang Diyos na kabutihan sa ating mga tao. Ito po yung sinasabi ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Merong isang anak ng Panginoon. Ang bugtong na anak ng Panginoon ay Kanyang ibinigay upang tayo pong mga makasalanan, nangangailangan ng tulong, ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang bugtong na anak. Ito po'y dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Hindi ba ito isang mabuting balita na dapat ipamalita natin, na nagbibigay ng pag-asa na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin? Kung ang langit
ay ibinigay ng Diyos. Yung susi ng langit ay ibinigay ng Diyos. Yung daan papuntang langit ay ibinigay ng Diyos. Si Jesus ay ibinigay ng Diyos. Si Jesus ay bumaba mula sa langit para sa atin. Kapatid, it is a good news. Amen? Kaya kaibigan, ano man po sana ang ating pong walk of life as Christian dito, mayaman o mahirap na Kristiyano, Christians, before ka sana mag-post ng mga pagti-TikTok mo dyan, okay lang yan. Nagpapasaya ka ng mga kaibigan mo dahil sa nagiging boring na nga ang home quarantine. Okay yan. Walang masamang mag-TikTok. Walang masamang mag-post ng ating mga muka. Walang masamang mag-post ng ating mga ginagawa sa ating pong araw-araw na home quarantine. Pero wag natin kalimutan sana bilang Kristiyano na meron po tayong calling, meron po tayong panawagan, meron po tayong responsibility na kailangan po natin ipahayag patuloy ang pamamahagi at pamamalita ng good news patungkol sa ating Panginoong Hesus. Na ang Panginoong Hesus ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Walang sino man na makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Sabi yan ng John 14:6. Si Jesus ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Si Jesus ang true vine. Si Jesus ang resurrection. Si Jesus ang eternal life. Si Jesus ang pastol, ang mabuting pastol. Si Jesus ay ang the great physician. Si Jesus ay hindi nagbabago. Si Jesus ang ating pong dakilang Panginoon. Si Jesus pong ating tagapagligtas. Sana po bilang mga Kristiyano nagmamahal sa mga kaluluwa na ligaw, wag po natin kalimutan ang ating pong the Great Commission na iniwan ng ating Panginoong Hesus. Ang mag-preach ng kanyang gospel, ang mag-teach about kay Jesus, ang mag-reach ng mga souls, no? Kahit po tayo naka-lockdown, hindi ibig sabihin na hindi na po natin kayang magbahagi ng mabuting balita. Let us use social media applications. Let us use data. Let us use Wi-Fi. Let us use any kind of technologies na binibigay ng Diyos para siya po ay patuloy natin ipakilala sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan, pag-asa, kapayapaan, kagalingan, at lahat ng pangangailangan natin. Christian, walang ibang magbabahagi patungkol kay Kristo, kundi tayo pong mga nakarinig ng kanyang mabuting balita. Ito po yung sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Kaya po siya boldly na nag-share sapagkat siya po mismo nakatanggap, nakaranas ng power ng ating Panginoon, kaligtasan ng ating Panginoon nung siya po ay nakarinig ng mabuting balita. Pareho lang po tayo ng sitwasyon ni Pablo. Kaya naman kaibigan, muli, don't spread fake news. But rather, let us all together as a church, as a family of God, as the disciples of God, let us spread the faith news, the gospel of Christ, the love of God. Ikaw naman po kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. Iniibig ka ng Diyos, nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Nais ng Diyos na ang iyong kaluluwa ay mapunta sa langit. Ito ay mangyayari kung ikaw lamang ay mananampalataya sa Panginoong Hesus. Ibinigay niya na ang daan. Ang tanging gagawin mo na lamang ay magpasakop, manampalataya, maniwala, at sumunod, at magsisi sa iyong mga kasalanan. Magpabago sa Diyos. Buksan ang iyong puso, ang iyong kaisipan patungkol kay Kristo. At sundin mo ang kanyang mga pag-uutos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kumuha ka ng Biblia. Basahin mo ang kanyang buhay. Basahin mo yung kanyang mabuting balita. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain po tayong Diyos.
At to God be the glory.